po sa atin pong midweek prayer meeting service. At sa atin pong pagsisimula, nais ko lamang pong batiin ang bawat isa po sa atin. Ganon din po yung atin pong mga kasama sa online. Ayan po, magandang umaga, gabi o tanghali po sa inyo. And sa atin pong pagsisimula, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong bigkasin ang panawagan sa pagsamba. Ganon din po ang pahayag ng puso sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1, sabi po dyan, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po natin bigkasin. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya ay aking pararangalan. At sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Ating pong awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo pong lahat ay umukot, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin, sa pribilehiyo na kami po'y makakapaglingkod sa inyo, Panginoon, makakapagpanalanginan, Panginoon. Lord, patawad po sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga pagkakasala. Pagkalinisin niyo po ang aming puso at isipan upang sa gayon, Panginoon, sa mensaheng amin pong mapapakinggan ngayong gabing ito, ay amin pong maunawaan ng maayos, Panginoon. Lord, gabayan niyo po ang amin pong magiging program ngayong gabing ito. Ganun din po sa taong gagamitin niyo upang magbahagi ng inyong salita. Lahat po ng papurit, pasalamat ay sa inyo lamang. Sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen? Amen. And alam po natin na sa kabuuan po ng linggo, siguro po napagod po tayo sa naging laban natin bilang Kristiyano. But we praise God dahil we have promises. Ating Amen. mapanghahawakan. Tama po ba? Amen. Okay, so ngayon po, purihin po natin ating Panginoon. Let us sing the song, Sound the Battle Cry. Amen. Ready? Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Sing on, roused and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go,
we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right, we near can fail. Give it our all, roused and soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. On the third verse. O thou God of all, hear us when we call. Help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Roused and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Let me hear you say, Amen. Amen. And as soldiers, meron po tayong pinaglalaban. Amen. So let us send the light, send the light, send the light. Amen. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light. Come on now. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. Let us sing with conviction. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. And the people of God says, Amen. Blessed singing. Marin po tayo makupo. Amen po. Salamat, Brother Cliwell, sa napakasigla na pag-aawitan. At ngayon po, tayo po idadako po sa ating prayer time. Ano po, makikita po natin sa mga screens. Ayan po, unang-una of course, ang lagi po nating pinagpipray, ang ating pong mahal na bishop. Ano po, ang kanyang good health and protection. Ganon din po kay Ma'am Maris, kay Sister Sofia, at sa kanila pong buong household. Ayan, kila Pastor Orson, ano po, kila Ma'am Tessie, sila Sister R.A. and Sister Chari. Ganon din po kila Brother Justin at sa kanya pong family. And of course, yung daily strength, safety, and success ng ating pong mahal na bishop. Ngayon po, ang ating pong mahal na bishop ay on the way, ay kasama po ni Doc Tim sa Marilao po. Ano po. So pag-pray po natin, of course, lalo na po yung ating week na ito sa ating pong AIM IBF conference ano po, ngayong week. And of course, pag-pray po natin, yung physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. Ganin din po yung healing and strength for Bishop Andaya. And po, of course, ang physical strength din po for Evangelist Eddie Mesa and kay Mami Rose Marihil. And of course, sa ating pong mahal na Pastor Norman, ating po ipanalangin yung kanya pong good health and protection. Of course, ganun din po kay Ma'am Jessica, ano po, and sa success po ng kanila pong mga ministries. And pag-pray po natin patuloy ang ating pong ministry sa ating pong gawain, and even the leaders po, mga key people ng ating church, ano po, ang mga pastoral staff, preachers, deacons and ministry leaders po. Ayan po, and even yung mga missions. And pag-pray din po natin patuloy yung ating pong children ministry, specifically yung outreach po natin every Saturday, ano po, ayan po yung San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Malacanang, The Diyos, GSIS, Pasig,
at yung Taytay po. So kayo po, kung kayo po ay may free time tuwing Saturday, pwede po kayong sumama sa atin pong children outreach every Saturday po yan. And of course, pag-pray din po natin, I think sa May 30 po, meron pong magkakaroon po na Parable Playground. Tama po ba, Preacher Jonel? May 30 po, po. So if you're available po on that day, pwede po kayo mag-support po sa atin po magiging gawain. Ayan po, yung Parable Playground po, yun po yung i-gather po natin yung atin pong mga tinuturuan sa centers. Kumbaga parang DVBS po, pero one day po ito gagawin po sa May 30. And pag-pray po natin patuloy yung atin pong local and international ministries, churches, and missions. Included po dyan yung LWBC Paris, under the leadership of Pastor Nelson Cadena. Pag-pray po natin yung spiritual growth na kanila pong gawain. Ganun din po sa LWBM Italy, both in Milan and in Como. Yung spiritual growth din po under the leadership naman po ni Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Fermalo. And of course, sa LWBM London, and po spiritual growth din po under the leadership of our Pastor Jabez Orara. Ganun din po sa mga preachers po na naroon po sa London. And pag-pray din po natin ang LWBM Ibaraki and Matsumoto, Japan. And po specifically daw po yung provision for worship place sa gawain po sa Japan. Pag-pray po natin, of course, yung mga taong ginagamit po dyan, si Evangelist Robert Verba, si Pastor Mark J. Loyola, and even po si Preacher Sir. And ganun din po sa LWBM Canada, yung spiritual growth of members and possible new outreaches. Ayan po, under naman po kila Pastor Eric Mariano, Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, and Preacher Erwin Castro. And sa mga local missions po natin, pag-pray din po natin ang LWBM Muzon for provision daw po sa mission house and even yung spiritual growth ng mga members po doon. And yun po sa family po ni Pastor Henry Olivar, yung provision din po sa kanila. And ganun din po sa LWBM Tondo, pag-pray po natin yung growth ng kanila pong gawain, ng spiritual growth ng mga members. And under po yan ng leadership ni Pastor Daniel Agasang. And pag-pray din po natin sa Parañaque, yung provision din po sa worship place and even yung spiritual growth ng kanila pong mga miyembro under the leadership naman po ni Pastor Jonathan Iglesia. And sa Valenzuela, pag-pray din po natin spiritual growth of the brethren and provision po for additional chairs. So blessing po yan na ang kailangan po nila ay chairs. Dahil ibig sabihin po yan, dumadami po at lumalaki po yung gawain po sa atin pong mga mission. So pag-pray po natin yan. And even po sa Calaca, Batangas, yung provision po for renovation, even their spiritual growth, and additional home Bible studies and provision po for monitor under the leadership naman po of Pastor Darwin Bautista. And ganun din po sa JBL CBC, yung growth po ng kanilang gawain, even the success of their ministries under the leadership of Pastor Mark J. Loyola. And pag-pray din po natin, ayan po yung Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. This Friday po ang magiging graduation po namin po mga students, and pag-pray po natin yung success po nito, and provision na rin po siguro sa mga students po para po sa kanila pong graduation fee. And pag-pray din po natin yung mga kapatiran po natin na nasa abroad, sila Preacher Sunny, sila Sister Ces, at yung ilan pa po nating kapatiran sa abroad. Ganun din po yung continuous na construction po sa MIBC Monterrey. Ayun po yung siguro yung provision na rin po for their new building and facilities. And pag-pray din po natin, ito naman po sa mga kapatiran po natin, more on health naman po ito. Pray po natin, patuloy ang atin pong LWBC senior citizens, hindi lang yung Precious Rubies, lahat po ng 60s and above, pag-pray po natin yung good health po ng bawat isa, and especially ito po, yung safe pregnancy ni Ma'am Den Iglesia, ayan po, nalalapit na po ang kanya pong, ayun po, pag-pray po natin yung delivery, ganun din po kay Sister Pinky Alberto and kay Ma'am Noemi Olivar. And pag-pray din po natin, ayan po, ang healing po kay Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia, ganun din po kay Cheryl Silverio sa brain aneurysm, and even po kay Brother Warex healing and dialysis. Ayan po, complete recovery for Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida Amican, and Preacher Jojo's father.
Ganun din po, good health for Nanay Gloria Cabiling and Nanay Antay Vicenta. And po, healing and strength for Sister Maan's mother, kay Nanay Anita, and Sister Marie. And complete healing and recovery po kay Pastor Adan Panizales. Healing for Joseph Lingat's heart condition, CKD, and prostate. And po, and healing for Mary Francis. I think ito po yung kapatid po ni Brother Edward. Ayan po, and good result daw po sa mga lab test. And complete recovery for Ma'am Susan Permites and good health for Pastor Elmer Permites and his family. And fast recovery and healing din po for Edwin Loyola. Ganun, ayan po, complete recovery kay Teacher Flo. Patuloy po natin pag-pray. And ganun din po sa success of Stella's minor operation tomorrow. Good laboratory result for Sister Larissa and complete healing. Ayan po, and pag-pray po natin, ito pong ating mga businesses, ano po, yung Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra Team Diamond, RMS Transport Services, Rosmarce Travel and Tours, para po ako nagbabasa ng sponsor dito. Palimbagan and Printing House, New Global, Sentry Security Services, and Harvey's Laundry Shop. Ayan po. And pag-pray po natin, yung patuloy na paghanap po ng work ni Sister Jessa. Ano po, and sama na rin po natin si Brother Kyle dahil nalalapit na po yung kanya pong pagsampa sa barko. Ano po, so pag-pray po natin yung kalooban ng Lord. And yung planning, preparation, and provision for Summer Youth Camp on June 1 to 5, 2026. And yun nga po, yung success po nito pong ating event this week. Yan po, blessing, natapos po yung revival service, naging successful. And even ito pong naging enhancement and equipping conference. Pag-pray po natin tomorrow, meron pong youth team building. Gaganapin po yan sa Monterrey. And yun nga po yung graduation ng BMOVs on Friday. And then yung May 16 on Saturday, yung Thanksgiving service and 25th anniversary celebration. And pag-pray po natin yung Grand Choir. Ano po, and of course, yung nagli-lead po sa kanila si Pastor Jabez. And lastly po, yung culmination service on Sunday po, May 17. And ayan po yung atin pong mga nasa list na atin pong ipagpe-pray. And if you have additional prayer requests po, taas nyo lang po yung inyong kamay at lalapitan po kayo ni Brother Cliwell at saka ni Brother Joven Kurt. Sige po. Anyone po na meron pong gustong i-add na prayer request? Ayan po si Nanay Lita. Magandang gabi po mga kapatid. Pasama po sa prayers ang safe travel po ni Ses Friday coming from Dubai. Alright po. Salamat po Nanay Lita. Safe travel po ni Sister Ses. Going back po dito sa Philippines on, kailan po ulit Nanay? Friday po, May 15. Ayan po. Meron pa po na gusto pong mag-add for prayer request. Si Sister Cheryl. Safe travel po ni Brother Kenza sa Saturday. Si Brother Kenza sa Saturday naman po. Anyone pa po na meron pong prayer request? Going once. And po, twice. So, wala na po. So, ngayon po, tayo po siguro ay mag-partner na lang po sa ating pong pananalangin. And then I will close in prayer na lang po after po ng bawat isa. Sige po. Mag-partner na lang po tayo.
Patuloy po tayong manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyong harapan. Amin pong patuloy na ipinapanalangin ang amin pong mahal na Bishop, Panginoon. Tuloy niyo po siyang gamitin sa inyong ministeryo, bigyan ng maayos na kalusugan, kalakasan, Panginoon. Gandun din po sa kanya pong pamilya, Panginoon. Of course, sa amin din pong Pastor Norman, and ganun din po kay Ma'am Jessica, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, gamitin sa inyong ministeryo, Panginoon. Tuloy niyo pong gabayan, Panginoon, sa kanila pong pag-uumpisa, sa kanila pong pamilya, Panginoon. And Lord, amin pong patuloy na ipinapanalangin ang mga pastoral staff, preachers, deacons, ministry leaders, Panginoon. Tuloy niyo pong gamitin sa inyong gawain, maging katuwang, kaagapay ng aming pong mahal na bishop, ng aming pong pastor sa gawain na ito, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang mga missions, churches, local and abroad, Panginoon. Patuloy niyo po itong gamitin sa ikalalawak ng inyong ebanghelyo, Panginoon. Sa kanila po mga prayer requests, sa spiritual growth, Panginoon, sa provision, sa worship place, ko po ang patuloy na tumugon ito, Panginoon. Even, Panginoon, sa mga kapatiran po naming nasa abroad, kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Sa mga magta-travel, Panginoon, kayo din po ang gumabay sa kanila. Panginoon, pinapanalangin po namin, mga kapatiran po namin may karamdaman, Panginoon. Tuman po ay simpleng sakit o malubha, Panginoon. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mag-provide ng kanila pong needs, sa kanila pong mga gamot, sa mga check-up, Panginoon. Gamitin niyo po ito sa kanila pong kagalingan, Panginoon. Panginoon, sa mga nanghihina, kayo po ang patuloy na magpalakas. Sa mga nangangailangan, Panginoon, kayo po ang mag-provide sa kanila pong mga needs. And Lord, yung mga businesses ng aming pong mga kapatiran, kayo pong patuloy na magpala po nito. Gamitin niyo po ito na maging daluyan din po ng blessing sa inyong gawain. And Lord, alam niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin na meron na po kayong katugunan sa amin pong mga panalangin. Amin lang pong idinadalangin na tanging kalooban niyo po ang maganap sa buhay po namin. Patuloy po namin pinapanalangin yung aming pong service, Panginoon, sa taong inyo pong gagamitin. Gamitin niyo po siya mightily, Panginoon, as He preach your word, Panginoon. And Lord, sa amin pong pagpapatuloy ng programa, kayo pong patuloy na may hayag, may taas, Panginoon. Lahat po ng ito ay amin pong samot, pinapanalangin sa inyong pangalan ni Jesus, Panginoon. Amen. Amen. Good evening po sa ating lahat. Amen. Ayan, masaya po ba tayo ngayong gabi? Amen. Ako, masaya po tayo ngayong gabi sapagkat meron po tayong first time visitor. Amen? Amen. At sila po ay dala po or siya po ay dala po nila Brother Dan and Pastor Jason. By the way, kasama po natin si Pastor Jason Balaan. Amen. And of course, ang ating Ma'am April Balaan, na-miss na po natin at ang kanilang baby na si Damewell. Yan. Tayo naman po kayo, Ma'am April, Pastor Jason. Amen. Hindi na po sila iba sa atin, pero every time na makakarating po sila dito, lagi po natin silang namimiss. Kaya nag-hi si Damewell, oh, amen. Okay, so dala po nila ngayon, ang bisita po nila na si Renzi po ba ito? Renzi Henry Ritual. Ayan. Okay ba? Okay. Nakasama namin sa conference. Welcome, brother. Kapatid po siya ni Brother Dan. Ayan. So, welcome ka, brother, dito po sa Living Water Baptist Church. At bago po tayo magkamay sa isa't isa, no, gusto ko lamang pong i-recognize at i-congratulate natin yung mga kapatiran po natin nag-graduate this Friday sa BMO BBS. Hindi po ito madaling endeavor sapagkat 3 taon po silang nag-aral. Opo. At pag tinawag ko po ang inyong pangalan, punta kayo sa harapan para makilala po ng mga, makita po ng mga members kung sino po yung mga graduate po. Gagagraduate po rather this coming Friday sa BMO BBS. So, gagagraduate po sila sa Graduate in Theology. Tawagin po natin yung dalawa nating workers. Si Preacher Keben at saka si Preacher Zig. Imagine nyo po, no? Parang kailan lang. Nagsuko ng buhay ngayon, graduate na, mag-graduate na ng Bible Seminary. Ito lang, Preacher. And so, of course, kasama nila nag-graduate si Preacher Jonel Trubera. Amen. No? Sino ba? Graduate din po this coming Friday, si Brother Mark John Dungo. Amen.
Doc Vernon Manzano. Amen. At ito nakakatuwa po, no? Kahit sobrang dami po ng kanyang pinagdaanan, makagraduate lang po sa Bible Seminary, gagraduate din po si Ma'am Brens Penaranda. Amen. May Opo, ayan po ang gagraduate po ng 3 years na nag-graduate in theology course po ng, dito kayo sa gitna, parang nasa gitna po. Palakpakan po natin. Amen. Madali, 3 taon po sila nag-aral at sumagot ng mga exams, citation. Buti na lang yung mga professor nila ay mababait din, di ba? Hindi masyadong mahirap magpa-exam, tama po ba? Opo, so please pray for them. This coming Friday ay they will turn the tassel and they will get their diplomas for graduate in theology. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Naalala ko, sabi ni Bishop sa kanila, nung nagsisimula pa lang sa kanila, sila po, nung 3 years ago, sabi ni Bishop, finish the course. And now, you are going to finish the course. Amen? Amen. Opo, mga kapatid, gusto ko lang sabihin, maganda nakagraduate tayo sa mga secular courses natin. Pero kahit ako po, nakagraduate po ako sa secular course ko, iba po yung pakiramdam na nakatapos po sa Bible Seminary. Bakit po? Biblia po yan eh, yung aming po pinag-aralan. Kaya ang taas po ng tingin ko sa mga nakakagraduate po ng Bible Seminary. Kaya huwag po kayong mapigilan kung gusto nyo silang bigyan ng graduation gift, ha? Huwag po kayong mapipigilan. Na open po silang tumanggap ng graduation gift. Opo. So sige po, balik na po kayo sa inyong mga buwan. Congratulations in advance. Ayan po. Naka-live naman po yan this coming Friday. So panoorin nyo po at supportan din po yan. No? So 5:30 po yung kanila pong graduation this coming Friday. Okay po. So this time, tayo na po tayo na. Let's all stand at i-welcome natin ang bawat isa. Okay, awit natin ating welcome song. Sa unang beses po ay awit lang po muna tayo. Wala po muna magkakamayan. And then sa pangalawang awit po natin ay magkamayan na po tayo. At pag tayo po nagkamayan, dapat po ay nakangiti sa bawat isa. Ayan po. So sige nga po, practice na po natin. Paano po ba ang ngiti ng isang Kristiyano? Amen. Paano ang ngiti ng isang ligtas na pupunta sa langit? Amen. Okay po. So sige po, awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be. Living with my Savior Jesus. What a happy life it Will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him Christ today and you'll have a happy life with Christ. Everybody sing! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. It's a blessing po na mabati po natin ang bawat isa. Ngayon po, as we return to our respective seats, dadako na po tayo sa ating pagkakaloob. Ngayon po, hayaan niyo po akong basahin ang nakasulat sa Acts chapter 20, verse 35. Ayon po sa Acts chapter 20, verse 35, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Bless the reading of His Word. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y muling makapaglingkod at samba sa inyo, Panginoon. We acknowledge, Panginoon, na parte rin po ng aming ministry, Panginoon, at aming service, Panginoon, ng pagkakaloob, Panginoon. So guide us, O Father, that we may glorify you in what we give, Panginoon, and may we give what is due unto you, O Father. Please bless our hearts, Panginoon. Guide our hearts, Panginoon, that we may give, not grudgingly or of necessity, but we give, Panginoon, with the heart of a cheerful giver. So guide us, O Father, and may, at nawa po, Panginoon, ang aming malilikom ay magamit para sa inyong ministeryo. We thank you for everything, O God. Jesus, we pray. Amen. Let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Let's all stand at awitin po natin yung ating pong last congregational song. Ano po yun? Ating pong awitin, Such Love. Amen. Amen. Ready, sing! That God should love a sinner such as I should yearn to change my sorrow into bliss, nor rest till He had planned to bring me on. How wonderful is love like this! Everybody! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How All the wonderful ladies is now, love all the like ladies, this. ladies. Amen. Sing on, ladies. Amen. Everybody now, everybody. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful Lahat is naman po love ng like kalalakihan. All the this, men. that for a willful outcast such as I, the Father planned, the Savior bled and died, redemption for a worthless slave to buy, who long ago in grace defined. Let's give her all, come on. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. Amen. Sige po, maayon na po kayo na tumupo.
is one thing I desire, one thing I seek, to hide in you, abide in you. I'm yours for you to keep. You prepare a table for me. You're my portion and my cup. You are the source of strength. Lord, you have filled me up. You were my shepherd in the wilderness. Whom shall I fear? You are the God who goes before me, my rock and my shield. In troubled times you will provide, and I shall not want. You are my God. Though I walk through the valley of death, I will magnify and glorify you with every breath. When the wicked stand against me, I will follow as you lead. You are the truth, the way, the lamp unto my feet. You were my shepherd in the wilderness. Whom shall I fear? You are the God who goes before me, my rock and my shield. In troubled times you will provide, and I shall not want. You are my God. So I'll be of good courage, for you have overcome. You will not forsake me, so I wait upon you, Lord. So I'll be of good courage, for you have overcome. You will not forsake me, so I wait upon you, Lord. You were my shepherd in the wilderness. Whom shall I fear? You are the God who goes before me, my rock and my shield. In troubled times you will provide, and I shall not want. You are my God. You are my God. Amen. Praise God. Okay po. So this time tayo po dadako na po sa pinaka-importanting parte na ating po paglilingkod sa Panginoon, ang preaching ng salita ng Diyos. Ready na po ba tayo, mga kapatid? Nawa po, ibigay po natin ating pong 100% attention. So ilabas na po natin yung ating pong mga Bible, yung ating pong mga notes, at paalala lang po, no, yung ating pong mga gadgets, wag po natin gamitin sa bagay na makaka-distract po tayo sa salita po ng Diyos. Okay po? So mag-respond po tayo talaga sa ating pong mapapakinggan na mensahe. At ang ating pong mensahero ngayong gabi po na ito ay ang ating pong missionary po sa lugar po ng Iloilo. Ang missionary po natin, ang pastor po natin sa Living Water Baptist Mission Iloilo. Tatawagin ko na po, Pastor Helvic Nagalio. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Pasensya na po kayo, magulo po sa amin ngayon sa Senado. Pero salamat kay Bishop na binigyan po tayo niya ng ano ngayon. Dito na po muna ako kasi di dito magulo eh. Amen. Walang sigawan lang tayo sa Panginoon. Amen. So, this time, hindi na po tayo magtatagal. May I request everyone to please stand. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin, sa ating mahal na Bishop.
at sa maging sa lahat po ng mga kapatiran dito na makapagbahagi po muli tayo ng kanyang salita. Book of Philemon. Sa hindi pa po nakapag-Bible reading, mag-Bible reading muna tayo. Philemon, Book of Philemon or Philemon. Ubusin na natin po lang lahat na verses. Ano lang naman po ito? Madali lang. Okay, I'll read verse 1 sa inyo. Ang verse number 2, let's read these verses responsibly. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints. For we have great joy and consolation in thy love, because of the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also prisoner of Jesus Christ. Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Whom I would have retained with me, that in my stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. If thou count me therefore partner, receive him as myself. I, Paul, have written it with mine own hand, I will repay it. Albeit I do not say to thee how thou owest unto me, even thine own self besides. Having confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. There salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Now let me emphasize the verse 10 and 11. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, being profitable to God's ministry. I would like to speak on the subject or the topic, being profitable to God's ministry. Let us pray. Ama naming dakila, banal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na biyaya, Panginoon, na sumasagana at kumakalinga sa bawat buhay ng mga anak niyo, Panginoon, at maging, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit ang bawat buhay namin sa iyong ministeryo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ako'y makapagbahagi ng iyong salita sa inyong mga lingkod, Panginoon, at maging sa mga kapatira dito sa Living Water Santa Mesa. Nawa, Panginoon, gamitin niyo iyong salita upang mahamon pa kami, Panginoon, at gagawa pa kami ng mas marami at dakilang bagay sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Bigyan niyo rin ng kaalaman at karunungan ang iyong lingkod, Panginoon, na maging pagpapala, Panginoon,
ay yung salita sa bawat isa sa amin. Kayo ang maluwalhati sa aming gitna sa gabing ito. Ito po aming dalangin, pasasalamat at pagtitiwala. In Jesus' name, amen and amen. Now, before po ako proceed sa aking message, you may be seated po. Mag-present na po ako ng short presentation po sa mga outreach po natin doon po sa Iloilo. Meron po tayong ministry sa Villa Baybay, House Church po yan. Paki-flash lang po. Yan po, House Church po yan sa Villa Baybay. Malapit po yan sa dagat na ministry. Pag-pray nyo po, nag-ano po kami ngayon, nag-combined service kasi nasira po yung ating worship center doon. So right now, we are combining service from Baybay and sa ating gawain po sa Santa Cruz. And then yung gawain po natin sa Guimaras, yan po yung mga bagong mga young people na dinala natin sa youth camp. Pag-pray po natin sila. Yan po, wala pa po tayong church building doon, pero meron tayong na-start na unti-unting church building. By God's grace po na ma-provide yung mga pangangailangan. And then, yung isa po, yung sa loob ng church, yung ano po dyan, yung goodness ng Lord na pinapagamit nila yung kanilang chapel upang makapagbahagi po tayo ng kanilang salita. Dahil once a year lang naman po binubuksan yung chapel nila. So, they are willing po na ipagamit because they are hunger of the Word of God. So, kaya po yung salita ng Diyos ay hindi po, sabi ng Bible, the Word of God is not banned, no? Hindi po natatali yung salita ng Diyos na kahit saan, kahit sa chapel ng mga Katolik, makapagbahagi po tayo ng kanyang salita. May mga bisita po tayo dyan, galing Negros. Ito po si Pastor Nelson Kunahap. May mga kasamahan po siya, may mga Amerikano. So, nagkataon po na may gawain tayo sa Guimaras. So, sumama po sila doon sa atin. And then, yung isa po dyan na picture, ito po yung pinagamit sa atin na lugar. Unti-unti po natin ngayong nag-build ng meeting place. So, let's pray po for God's provision na malagyan po yan ng mga bubong. And Lord willing, this last week of May, we want to conduct the VBS program. Kasi po dyan ngayon, sa ilalim po kami ng puno, kahit saan po kami nagkakandak sa basketball court. And Lord willing, kung maano po yan, patapos po yan, at least kung may bubong na, makapag-conduct po tayo dyan sa pinapagawa natin na lugar. And then, yung ministry po natin sa Santa Cruz, Living Water Baptist Mission, yan po yung place natin dyan. Yan po yung location natin, Living Water Baptist Mission. And then, ito po yung mga kapatiran natin. Di pa na ganun karami, pero by God's grace, ginagamit sila ng Panginoon. Yung picture po dito, ito po yung kapatid ko. Siya po yung assistant pastor natin doon. And siya po yung pinagtalaga natin habang nandito tayo sa Manila. Ito po yung mga men sa church, dinidisciple po natin. Pag-pray nyo po yung mga men doon sa church na mag-grow pa sila at maggamit ng Panginoon. So, salamat po, church, sa inyong panalangin sa amin, sa suporta. May ginagawa ang Panginoon. May gagawin pa siya, no, sa buhay natin. At bawat isa sa atin, may kabahagi po tayo dyan sa gawain ng Diyos. Nawa po, this coming year, let's pray po na matuloy po sa September, no, pag-pray natin na yung evangelistic team dito mula sa Santa Mesa, punta tayo doon sa sa Iloilo at Guimaras Ministry. Pag-pray po natin. So punta na po tayo sa mensahe. So, being profitable to God's ministry. Alam niyo po ba yung buhay natin kagaya sa bahay na ito? Brad, paki-flash, Brad. Yung bahay na ito ay isang malaking problema, sira. Pero salamat sa Diyos na tayo po ay niligtas ng Panginoon. Na kahit anong sira ng buhay natin, hindi mapakinabangan, pero niligtas tayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos, at inilagay niya tayo sa kanyang ministry. Before, tayo po ay problema, nangangailangan ng tulong. Ngayon, we are like now this tool house. Alam niyo po ba yung tayong mga mananampalataya, we are like this, as a church, we are like this tool house.
At bawat isa po sa atin ay may mga function po na ipinagtalaga ang Panginoon. Hindi po tayo magkaparehas ng function sa loob ng church. Merong mga musicians, merong mga singers, merong mga preachers, teachers, at kung ano-ano pa mga nag-arrange ng bulaklak. Lahat po na ginagawa natin sa gawain ng Panginoon ay dakila po yan sa harap ng Panginoon. Ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayong mag-compare, huwag tayong mag-compete sa bawat isa. May magagawa ka na hindi ko magagawa or bawat isa sa atin. Pero kung ito ay ginagawa natin para sa Panginoon, ang Panginoon ay maluwalhati. So, there's a saying, if you're not a solution, you are a problem. Kamusta? Solusyon ka ba or problema sa church? Nawa po bawat isa sa atin ay hindi tayo part ng problem but a part of solution. If you're not an asset, you are a liability. Lahat po tayo ay possible na maging asset sa ministry ng Panginoon. Asset sa music ministry, asset sa children's ministry, sa missions at kung ano pa. At nawa hindi tayo maging liability. Yes, we understand na sa ministry po, may mga baguhan na mga members na kailangan mong sunduin, ihatid, dalhin sa church. At first, pero hindi pwede na 5 years, 10 years, kailangan ka pang i-remind na magsamba, kailangan ka pang ang tawag doon, i-remind palagi. No. And then, if you're not unhelped, you are giving hurt. Nawa po tayo po ay maging tulong sa dakilang gawain ng Diyos sa kung anumang ministry ang ipinagkatiwala niya sa atin. Dahil kung hindi tayo tumutulong, nagbibigay tayo ng sakit. So are you a blessing or are you a burden? Pakisabi nga sa katabi mo, blessing ba ako sa iyo or burden? Okay, nawa po maging blessing tayo sa isa't isa. Kahit po sa smile na lang po natin sa isa't isa. Amen? So being profitable to God's ministry, alam niyo po ba, God can use anybody, anyone to fulfill His will and purpose for His glory. Now, tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 30. For you see your calling, brethren, how that not many wise men, not many senators, not many congressmen, not many professors, after the flesh, not many mighty, not many popular, not many noble are called. Amen? But God hath chosen the foolish things of the world to confound the things which are mighty. And the base things of the world, and the things which are despised, hath God chosen, yea, the things which are not, to bring to naught the things that are, that no flesh should glory in His presence, but of Him ye are Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption. Verse 31, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Kaya po wala tayong may pagmayabang at sa talino natin, sa kakayanan natin, sa magagawa natin, kundi sa magagawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Ginagamit niya ang mga bata para i-illustrate sa atin na kailangan natin ng pananampalataya kagaya ng bata para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ginagamit niya yung mga youth upang i-remind tayo that let us remember God in the days of our youth. Like David, Daniel, and iba pang mga kabataan. Men and women of faith to show us the pattern of faithfulness. He uses also like the precious rubies. Saan po yung mga precious rubies natin dito? Amen? Kung magagamit ng Diyos ang mga kabataan, mas magagamit ng Diyos ang mga mas naiedad, no? Hindi matatanda kasi bad words na yung matatanda eh. Kahit sino gamitin ng Diyos. Amen? God uses poor people, rich in faith, like the widow woman.
He uses rich people like Philemon. Alam niyo po ba si Philemon dito sa story? Napakayaman po niya. But praise the Lord na naligtas siya at naging faithful steward siya ng Diyos sa kanyang ministry. Alam niyo po ba malaking bahagi ni Philemon sa gawain ng Diyos? Kung ginagamit ng Diyos yung mga poor people, mas gagamitin ng Diyos yung mga mayayaman. Amen? Kaya po, tayo po na binigyan ng Diyos ng mas higit na stewardship, ipagamit natin sa Panginoon because the Lord giveth, the Lord taketh away. Anytime pwede pong kunin ng Panginoon yan kung mayabang tayo. God uses ordinary people like Gideon. He uses professionals like Luke. Alam niyo po ba si Luke? Anong profession ni Luke? He was a doctor. Hindi mo kailangan mag-resign as doctor para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-resign as engineer or anong professionals mo. Diyan kagagamitin ng Diyos sa workplace mo. Kailangan mo lang maging sensitive sa salita ng Diyos at sa calling ng Diyos upang magamit ka niya kung saan ka man inilagay ng Panginoon. Sa school, sa offices. God uses little creatures and animals to show forth His power, praises, and glory. Di ba? Ginagamit niya yung mga langgam upang illustrate sa atin yung tinatawag na diligence. O ginamit niya yung mga donkey upang ihatid ang Panginoon sa, ano ba yun? Donkey or ass? O, di ba? Ginamit niya yung whale sa kay Jonah. So kahit sino, kahit ano pwedeng gamitin ng Diyos. But praise God na tayo ay ginagamit ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Amen? And sa story po or sa passage po nating binasa, we know po sa story na si Philemon ay isa pong Christian na mayaman na kung saan ay sinulatan ni Apostle Paul at ito po yung epistle ni Philemon na kung saan yung nagdala ng letter sa kanya dahil si Paul po ay nasa kulungan, ang nagdala po sa kanya ng letter ay walang iba kundi si Onesimus. By the way, Philemon means beloved of God. And Onesimus means profitable or useful. Profitable or useful. Kaya po sabi ni Apostle Paul sa kay Philemon, Philemon, habang binabasa mo, tanggapin mo ulit si Onesimus dahil siya ay nagkaroon na ng kaligtasan, nabago niya ang kanyang buhay. Dahil noon, hindi siya mapakinabangan, hindi siya walang silbi yung buhay niya noon sa iyo, pero ngayon, may silbi na siya sa iyo at sa ministry ng Panginoon. Amen? Praise God. Kagaya ni Philemon, yung buhay natin noon na hindi pa tayo ligtas, nung wala pa tayo nakakilala sa Panginoon, ay walang silbi, walang kapakipakinabang sa Diyos. But praise the Lord na iniligtas niya tayo sa kanyang biyaya at ginagamit sa kanyang ministry, sa kanyang biyaya. 2 Timothy 2:21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Gusto pong gamitin ng Diyos ang bawat buhay natin. A vessel unto honor, not unto dishonor. Kaya po kung gusto nating gamitin ng Diyos lalo ang ating buhay, ayusin natin yung ating buhay. Huwag nating hayaan na masira o sirain ng dyablo yung buhay natin. Sabi na Bible, sanctified, malinis. Hindi tayo nagmamalinis, but praise the Lord, we are cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. We are cleansed by the Word of God every day. We are cleansed by the Word of God every time na tayo po ay nagbabasa, nakikinig na kanyang salita. Dahil habang dito pa tayo sa mundo, yung mundo po ay pinupulyut yung buhay natin. And meet for the master's use. Kapaki-pakinabang yung buhay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, na-fulfill natin yung ating purpose. In music ministry, malaking bahagi po yan. At kung ano pang ministry na ginagawa natin sa Panginoon. Bawat isa po sa atin ay may purpose yung Panginoon. Hindi aksidente na tayo po ay niligtas ng Panginoon. It's not an accident why you are here. Why God is using you in this church. Kaya po mga members, wag na kayong maghanap ng ibang church. Dito kayo nilagay ng Diyos, dito kayo magagamit ng Diyos. Dahil ang mananampalataya, a Christian
na hindi po nananatili sa church, hindi po magagamit ng Diyos. Kung nagsha-shopping ka lang ng church, you are shopping, what do you call that? Church hopping, God cannot use you mightily in His work. Kasi minsan yung nangyayari, yung mga nag-hopping, pag may nakita silang mali at kasalanan, if they see mistakes of the fellow Christians, they get offended. Walang mangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya po, kung dito tayo sa church, huwag nating tingnan yung tao at ang kasalanan. Amen? Sabi ng Bible, looking unto Jesus. Huwag nating tingnan yung kasalanan kasi sabi ng Bible, tinitingnan mo yung kasalanan ng iba, baka iyo mas malaki pa yung kasalanan mo. Di ba? So, bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos. So, instead na i-compare natin yung ating self sa iba, let's compare ourselves unto the Lord. Prepared unto every good work. Dapat po, prepared tayo, lalo na po sa amin, mga preacher, mga pastor. Always ko pong natutunan yan kay Bishop, na every time, dahil ikaw ay preacher or teacher, pag ni-request ka na mag-preach or itinalaga ka na mag-preach, hindi mo pwedeng sabihin, hindi po ako nakaprepare, wala po ako. Minsan may mga preacher pa nga sa gitna na habang dito sa pulpit, I'm sorry po, hindi po ako nakapag-prepare, na nagulat lang po yung nabigla lang po yung nag-invite sa akin. So you are giving people an impression na hindi makinig. Kaya po tayo mga preacher, encouragement po sa atin ito na let us be prepared unto every good work, especially in preaching, in giving, at kung ano pa. Dahil kung hindi tayo prepared unto every good work, ay hindi tayo magagamit ng Diyos. Amen? Kaya yung iba, maraming excuses dahil hindi prepared. Amen? So, may mga bagay na dapat nating i-overcome. Natutuwa nga ako kay Pastor Norman Sabi ko sa kanya, nag-usap kami, grabe ka naman, Pastor Norman. Na-overcome mo naman si Pastor Jericho at saka si Ma'am na-conquer mo. Hindi lang na-conquer mo yung puso ng anak nila, maging yung tatay at nanay nila. Wow. So alam nyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, there are many things that we need to overcome. Because there are many hindrances. One of the hindrances in serving the Lord is ourselves. Diba? Hindi natin masisising yung iba. Mga kasalanan sa ating buhay, mga kahirapan, financial problem, at saka kung ano-ano pa, mga sakit. Alam niyo po, magsimula nang maglingkod ako sa Panginoon, maraming mga hindrances na hinarap ko sa buhay. Mga sakit, mga financial problem, mga persecution, oppositions, but praise the Lord, na-overcome po natin. Kaya po tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. If not by the grace of God, baka wala na po tayo sa gawain ng Diyos. Amen? So, number one na maging hindrance na dapat nating i-overcome, number one, para magamit tayo ng Diyos, let's overcome Scripture's deficiency. The word deficiency means lack or shortage of supply. The Bible says in Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Kailangan po natin ng salita ng Diyos. Di ba sa ating physical structure, pag kulang ka ng calcium, masisira yung buto mo. Pag kulang ka sa iron, di ba? May problema ka sa dugo. Pag kulang ka sa iodine, magka-goiter ka, di ba? Pag kulang ka sa vitamins and minerals, magkakasakit ka. The same thing in our spiritual life. If we are deficient of the Word of God, malaking hindrance po sa buhay natin, Kristiyano. Kaya po, hindi lahat na Kristiyano ay ginagamit ng Diyos dahil deficient po tayo sa salita ng Panginoon. So what will be the result if you are deficient of the Word of God? Number one, immaturity. Magiging immature tayo sa buhay Kristiyano. Ano yung tinatawag na immature? Babes in Christ. Ano mga babes in Christ? Sila po yung mga level sa buhay Kristiyano na hindi nagagamit ng Diyos. Dahil mga bata pa. Iiyak, ma-offend, di ba? And then number two, inability. Magiging weak tayo. Di ba? Kung kulang ka sa vitamins and minerals, magwi-weak yung katawan natin. The same thing sa ating spiritual life. Magiging weak tayo sa gawain ng
Panginoon. Number 3, inactivity, magiging tamad tayo. Number 4, iniquity, mamumuhay tayo sa kasalanan. And then independency, magiging prideful tayo. Hindi na tayo magtitiwala sa Panginoon. So we need every mothers, fathers, every parents, every Christian needs the Word of God. Every homes, in our church, in our government officials. Tingnan nyo ngayon yung nangyayari sa ating government. Because our government is deficient of the Word of God, ano nangyayari? Nagkakagulo sila. Nag-aaway-away sila. Dahil ano? Dahil walang peace of God. Walang wisdom of God. Diba? Kung tutuusin, yung level nila ay mga intellectual yan. Mga high class na mga tao yan. Pero tingnan mo, nag-aaway sila, nagsigaw-sigawan sila. Nagkakagulo sila. Why? Because they don't have the love of God in their hearts. The love of Christ. Amen? Kung tayo nga, no? Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung wala ang Kanyang salita, baka tayo, kahit sa church, magkakagulo tayo dito. Amen? Proverbs 21:31, the Bible says, there is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Amen? Kaya po kailangan natin ng salita ng Diyos in every decision, in everything that we do, dapat po kinukonsulta natin sa salita ng Diyos. Lalo na po sa pag-aasawa. Amen? Hindi dahil gwapo or maganda. Siya na. Sabihin mo, ano to, ang jackpot. Akala mo, biyaya, yun pala, disgrasya. Diba? Kaya po maraming mag-asawa tawag doon? Naghihiwalay. Maraming tahanan ay nasisira. Why? Because they don't have wisdom. They are deficient of the Word of God. Probably they are sufficient of money. They are sufficient of knowledge. But if you are deficient of the Word of God, time will come, masisira at masisira yan. Hindi lang yung kanilang tahanan, especially yung kanilang personal na buhay. Kaya po yung nangyayari ngayon, yung mga sirang buhay, yung mga makikita natin sa paligid na hindi maganda, yan po yung resulta ng deficiency of the Scriptures. Amen? Kahit po sa ating mga Kristiyano, huwag tayong magkampante. Nagsasamba tayo, di ba? Because time will come, Satan will attack us in every aspect, in every angle, in every, di ba? Talagang hanapan tayo ng butas ng dyablo para masira yung pag-asawa natin, yung pagka-parent natin sa ating mga anak. Di ba? Wag nating iasa lahat sa church lang. Kailangan din natin magbasa, mag-meditate ng Word of God sa bahay natin. Yes, we really appreciate na merong church na binigay ang Diyos sa atin. Merong pastor. Meron tayong leader sa church. That is why the Bible says in 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 5, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kaya huwag po tayong huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng Panginoon because we need to always be reminded of the Word of God. Kahit kami na mga pastor, na ano din kami, ang tawag doon, na nakakalimot din kami. Kaya nga everyday nagbabasa kami ng salita ng Diyos. Nire-remind, alam niyo po ba every time na nagsastudy kami ng salita ng Panginoon, hindi lang para ma-preach kami, hindi lang para maituro kami, kundi unang-una yung sarili namin yung nakakasamsam ng nutrients ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po sabi ng Bible, preach the word, be instant. Bakit? Verse number 3, for the time will come that they will not endure sound doctrine. Darating ang araw yung mga tao ay wala ng gana sa pakikinig ng salita ng Diyos. That is why, if you are being rebuked, if you are being corrected of God through His Word, let's thank God. Amen? Let's receive that message from God. Dahil para po yan sa ating ikabubuti.
Walang Kristiyano na naging masama yung buhay na nagtanggap ng salita ng Diyos. Amen? If you will receive the Word of God with gladness, there is no other person that will benefit, and that is you. So don't be angry with the preacher, with the pastor, if you are being corrected. Instead, praise God. Thank God. Lord, thank you for talking to me. Thank you for giving me a message. Dahil sa ngayon po, yung gusto na ng tao, ngayon sabi dito, but after their own lust, they shall heap themselves to teacher having itching ears. Hindi na sila makikinig. Gusto na nila yung mga lundag-lundag na, yung mga, yun na yung gusto nila. Physical at emotional worship na. Anong sabi ng Bible? We must worship God in spirit and in truth. Not in emotion or not in our physical expressions. Yes, it's also important to be emotional, to use our hands in worshiping God. But it's not the basis in worship. Worship God in spirit and in truth. So, that is why we need to study the scripture. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We must study the scriptures prayerfully, personally, purposely, and practically. Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang gusto mong ipinapagawa mo sa akin? Lord, show me your ways. Teach me thy paths, O Lord. 2 Timothy 3:14, but continue thou. So, ibig sabihin yung pag-study ay, it is continuous, it is consistent. Amen? Of the things thou hast learned and assured of knowing thou hast learned of them. And from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Wow, what a benefit. Doctrine, reproof, correction, instruction, perfection. Furnished unto all good works. Ibig sabihin, saan ka man ilagay ng Diyos, ano man ipapagawa ng Diyos sa iyo, you are furnished unto all good works. Because the Word of God will prepare us unto all good works. Amen? Number 2, we must show the Scripture. 2 Corinthians 3:2 and 3. Ibig sabihin, ipakita natin yung isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo mabuti sa pag-study or pagpabasa, kundi dapat makita sa buhay natin. Bakit? Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 3:2 and 3, ready? Read. Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ. Wow! The Bible says we are the living epistle of Christ. Kung walang taong nagbabasa ng Bible, at least makita nila sa buhay natin na hindi lang tayo nagdadala ng Bible, kundi isinasabuhay natin ang salita ng Panginoon. Amen? Nakakalungkot, nasasabihin ng tao na, yan, nagdadala lang yan ng Bible pero hindi naman makikita sa buhay nila. Pag makikita ng tao yung buhay mo, sino makikita nila? Si Kristo ba? Or si Satanas? Ano bang makikita nila? Liwanag o kadiliman? Right? Kaya nga minsan, hindi natin mapilit yung mga tao na maniwala sa salita ng Diyos dahil yung nagiging hindrance ay hindi naman makikita sa buhay natin. Let us be careful po kasi may mga tao na tumatahimik lang sila pero binabasa nila yung buhay natin. Na kung makita nila ang totoong Kristo, ang katotohanan sa buhay natin, kahit hindi na natin sila pilitin. Diba? Pero hindi ito substitute yung buhay natin. There is a written gospel and our life is a walking gospel. Number 3, we must sow the scriptures. 1 Thessalonians 1:8.
For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia, not only in Achaia, but also in every place, your faith to Godward is spread abroad. Not only in Santa Mesa, not only in Manila, not only in Visayas, Iloilo, Guimaras, Mindanao, but also all over the world, in London, in Paris, in Italy, in Canada, in Japan. Your faith is spread abroad. Why? Dahil merong nagplant ng Word of God. Amen? Kaya po huwag tayo maghinayang sa pag-plant ng Word of God. Dahil ang Panginoon po ay nagliligtas. Hindi tayo nagliligtas. Yung tungkulin natin ay just spread, just sow the Word of God. Amen? Kaya po naligtas yung mga taga-Thessalonica dahil may Apostle Paul po na nag-sow sa kanila, nag-spread sa kanila ng Word of God. So saan ka man inilagay ng Diyos, sow the Word of God to everyone. Sa lahat ng tao, huwag kang matakot. Government officials, they need the Word of God. Amen? Any agencies of our government, private sector, or public service, in schools, everywhere, let's spread the Word of God. Amen? Sa Facebook, alam niyo po ba yung 1,000 friends mo, 2,000 friends mo, pag nag-post ka ng gospel message, wala ka ng account, hindi ka na accountable sa kanila. Pero tayo na may 5,000 friends, kahit Bible verses man lang, hindi tayo makapag-post. Time will come na i-judge tayo ng Panginoon sa kamay natin. Di ba? Sisingilin ng Panginoon. Huwag tayong mahiya. No? Huwag tayong mahiya na ipakilala ang Panginoong Diyos dahil Jesus Christ is coming soon. Ano pa bang dapat mo ikahiya? Ano pa bang ang inihesitate mo? Spread the word of God or show the word to everyone, everywhere, every time na may pagkakataon. Every time po na makapunta po kami sa Guimaras, by God's grace, kung may pagkakataon, dahil hindi lahat po ng ferry boat ay nag-aalaw. But if there's opportunity, nagpipreach po kami sa ferry boat, sa mga jeepneys, sa mga buses. So that at least yung mga tao ma-warn sa salita ng Panginoon. Amen? Huwag po tayong magsawa because our labor is not in vain in the Lord. Amen? Number 2 po na hindrance, not only scriptures, deficiency. Number 2, spiritual degeneration. The word degeneration means deterioration, declining, or decay. Ano po yung pastor? Deterioration na bumababa na. Yung message, pinapalitan na. Faith plus works, or kung ano pa, church membership. Di ba? Maging yung mga messenger. Dahil po sa pera, nababago na yung mensahe nila. Yung morality nila, nasisira na. Di ba? Yung purpose nila sa buhay, yung mission nila, nadidistract na sila. At yung malala, yung manner of life nila. 2 Timothy chapter 3, starting from verse 1. Isa po, alam niyo po yung church ngayon ay inaatake talaga ng diablo. Hindi sa labas ng church, hindi lang sa labas ng church, but sa loob ng church, yung mananampalataya ay inaatake. Look at 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves. Bakit hindi naglilingkod sa Panginoon? They love themselves more than they love God. Bakit hindi nagbibigay para sa Panginoon? They love themselves more than they love God. Right? Dahil kung mahal natin ang Panginoon, magbibigay tayo, maglilingkod tayo, susunod tayo sa Panginoon, ipagamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Sino bang gumagamit ng buhay mo? Sino bang nakikinabang sa buhay mo? Ang Diyos o ang sanlibutan o ang diablo? Kung mahal mo ang sarili mo sa Diyos, hindi ka magagamit ng Diyos. If you love yourself more than God, you cannot be useful unto God's ministry. Kaya po yung mga tao dito sa Bible, the characters in the Bible, sabi nga ni Jesus, they lose their lives for Jesus' sake. For whosoever will save their lives shall lose it, but whosoever will lose their life for my sake, the same shall save it. Kaya nga po iba sa atin, give up natin yung ating family, yung trabaho. By God's grace po, when I was 15 years old, when I decided to
After I got saved, I decided to serve God. I gave up my ambition. Dahil po sa aming magkakapatid, ako po yung panganay, ako po yung inaasahan ng aming family na magtutulong sa 6 ko na kapatid. I gave up my scholarship para sundin ang kalooban ng Panginoon. Later, as I go along po sa calling ng Panginoon, may mga doubts, pero salamat sa Diyos na tinuwid niya yung desisyon ko sa buhay. And I never regret that I follow and serve the Lord in my life. Because I love God more than I love myself. Covetous. Hindi makapagbigay sa Diyos, pero makapagbigay sa mga walang kwentang bahay. Sana po, kung may binabayad kayo kay Lazada at Shopee at saka kung sino pa dyan, nagbibigay rin tayo sa Panginoon. Hindi naman po yan masama. Amen? Kasi may kailangan din natin yan eh. Pero kung mas marami ka pang ibibigay kay Shopee, kay Lazada, mga online transaction mo, pero marami kang excuses na wala kang maibigay, di ba? Nakakahiya sa Panginoon. Boasters, proud, blasphemers, huwag tayong maging mayabang, maging palalo. Because the Bible says, God resisteth the proud, but giveth more grace to the humble. Kung ano mang meron sa iyo ngayon, huwag mong ipagmayabang. Instead, ibalik mo at paggamit sa Panginoon. Yung talent, anong meron ka, yung resources, ibalik mo sa Panginoon. Amen? And thankful and holy. And so on and so forth. No? Maraming mga bagay dito na dapat nating i-overcome, lalo ng spiritual degeneration. Huwag nating pabayaan yung spiritual life natin. And then sabi ng verse 5, having form of godliness but denying the power thereof. Religious, pero hindi ligtas. Religious, pero walang pagbabago sa kanilang buhay. And the third hindrance po is secular distraction. Secular distraction. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, the Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." What are the things of the world? The lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. And the Bible says, "Is not of the Father, but is of the world." Verse 17, "The world passeth away, and the lust thereof." Lahat ng bagay, lahat dito sa mundo, bagay, pera, kayamanan, kasikatan, it will pass away. Sikat ka ngayon, bukas, wala na. Next time, wala na. Michael Jordan, napakasikat noon, pero ngayon, wala na. Meron pa mas magaling sa kanya. Ang importante, kahit hindi tayo sikat sa mundo, sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Because the Bible says, "He that doeth the will of God abideth forever." Amen? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Secular distraction. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 10, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world." Na-notice niyo po sa binasa natin kanina sa Book of Philemon, andun siya sa isa sa mga tao na kinomed ni Apostle Paul. Tingnan natin. Philemon, verse number 24. "Salute Epapras, Marcos, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers." But then, dito sa Book of Timothy, sabi ni Paul, "Demas had forsaken me." Huwag tayo maging kampante. Baka ngayon naglilingkod tayo. Next week, next month, mawawala tayo sa kalooban ng Panginoon. Why? Because we are being blinded. We are being binded. We are being broken by the secular distraction or the things of the world. Romans 12:2, "Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God." Huwag nating hayaan ng mundo ang mag-impluensya sa atin. Instead, tayo ang mag-impluensya sa mundo. Amen? So to be used of God, mag-end na po tayo. Introduction pa lang po yun. Ito na po yung pinaka-mensahe. Mabilis lang po to. To be used of God or to be profitable unto God, number 1, pursue personal growth. Growth is intentional, not accidental. It is an investment, not acquired. There is a saying, you cannot give what you don't have. Diba? Kaya po i-pursue natin yung personal growth. Huwag tayong manatili sa state na babes in Christ dahil hindi tayo magagamit ng Diyos.
Huwag sumama yung loob natin every time sinasabihan tayo, sinasaway tayo. Amen? Dahil para po yan sa ating ikalalago. Hindi po yan sa ikasisira natin. Salamat, andito si Bishop, Pastor Norman, at ibang mga preachers dito, na sila po yung ginagamit ng Diyos na instrumento para maglago tayo. Diba? Sabi ng Bible, Paul planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kaya po, maging obedient po tayo sa Panginoon. Amen? Dahil hindi tayo lalago, hindi tayo mag-grow, magagamit ng Panginoon. Kung hindi tayo nag-grow. Number 2, practice what you learn. There's a saying, practice what you preach. Practice makes perfect. Perfect practice makes you skilled, specialist, master, or being faithful. Philippians 4:8-9. Finally, brethren, whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. And then verse number 9, those things which have both learned, received, and heard, and seen in me, the Bible says, do, apply, practice, and the God of peace shall be with you. Amen? So we should never stop learning. Amen? Kahit matanda, there is no graduation in learning. Amen? Level up your learning. Kaya, bakit i-level up natin? Dahil, sabi nga ng kasabihan, you can never give what you have. Kung ano lang yung nalalaman mo, yun lang yung maibigay mo. But once you improve your learning, mas magagamit ka palalo ng Panginoon sa marami. Learn from all people. Learn from your mistakes. Learn from the mistakes of others. Share what you learn to others, and most of all, apply what you learn. Dahil hindi po tayo lalago kung hindi natin ina-apply. Serving the Lord or Christian life is not about how many verses you memorize, but how many verses you applied. Applied giving, applied submission. Sabi nga ni Bishop, yung mga nanay daw ay mga lawmakers. And number 1 law, wives, submit to your husbands. Wow! So, hindi naman kinukuha ng mga husband yung tungkulin nyo as lawmakers. Yung importante, ina-apply nyo yung rule number 1. Amen, ladies? Mga nanay? Oh. So, ang tahimik mamaya sa bahay, mag-usap tayo. So, number 1, pursue personal growth. Practice what you learn. Little by little, the more we practice, the more we are growing and useful unto God. Number 3, the last. Alam niyo po ba na kung hindi dahil kay Apostle Paul, walang Philemon? Kung walang Apostle Paul, walang Onesimus? Kung walang Apostle Paul, walang Titus, walang Timothy? Yes, we don't praise, we don't lift up men, but we praise the Lord na ginamit ng Diyos ang buhay ni Apostle Pablo because he remained faithful in the Lord. That is why, kung merong tao sa church, if there is any person that you need to go with to be your company, that Christians are being faithful. Partner with the faithful. If you want to be used of God, partner with the faithful. Amen? Salamat po sa faithful na bishop natin, faithful na Pastor Norman, mga preachers natin. And kayong mga nanay, mga ladies, just be faithful. Mga tatay, at kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, maliit man yan na bagay o malaki, just be faithful on that. Because the Bible says, God blesses the faithful. A faithful man shall abound with blessings. At alam niyo po ba, kung ikaw ay sumasama sa mga faithful, maano ka ng blessings? Matawag doon, Pastor? Masasabit ka sa blessings. Amen? Pero huwag kang maging sabit, The more we are being faithful, the more tayo, dahil yung gagamitin ng Diyos ay hindi unfaithful, kundi mga faithful. At ang i-reward lang ng Panginoon someday, yung mga faithful Christians. So are you faithful? Sabi nga ng kanta, may the footprints that we lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who found behind us
find us faithful. Amen? Let us partner with the faithful. Let us be faithful unto the Lord upang magamit tayo, maging profitable tayo sa ministry ng Diyos. Amen? Let us pray. Ama naming dakila at banal, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo na naging faithful sa iyo, Panginoon, at dahil po doon, maraming kaluluwa ang naligtas, maraming buhay ang nabago at nagamit sa iyong gawain dahil, Panginoon, sa kanyang impluensya. Salamat po sa Living Water Baptist Church Santa Mesa na ginagamit niyo, Panginoon, sa pangunguna ng aming mahal na bishop at sa aming resident pastor, Panginoon, upang ang mga anak niyo, Panginoon, ay lalo pa po, Panginoon, mapatibay, ma-encourage na kanilang buhay ay isuko at ipagamit sa inyong kaluwalhatian. Nawa, Panginoon, tulungan niyo pong bawat isa na ang buhay naming maging kagamit-gamit sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, gawin niyo kaming maging matapat, Panginoon, sa iyong ministry at sa inyo, Panginoon. Huwag niyong hayaan ang mundo ang sisira at magnakaw, Panginoon, ng kung anong binigay niyo sa amin, Panginoon. Instead, i-maximize namin, i-utilize namin para sa inyo, Panginoon, because we don't know kung kailan ka darating, we don't know kung kailan mo kami kukunin. Ang importante, Panginoon, masumpungan kami na matapat sa inyong gawain. Nawa i-bless yung bawat lingkod yung Panginoon dito, mga kapatiran, bawat nanay, tatay, magulang, young people, mga kabataan. Lalo na, Panginoon, mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. Pagtibayin niyo po kami, Panginoon. Habagan niyo po kami. Nawa ang inyong kapangyarihan at ang iyong biyaya ang patuloy sumasagana sa bawat buhay namin. Because without you, Lord, we are nothing and we can do nothing. Bless our remaining time, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa invitation, patuloy kayong musap sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin. In Jesus' name. Pastor Norman. Let us all stand up. At huwag na po natin sayangin po ang mensahe po ng Panginoon ngayong gabi po na ito. Let us come to the altar and ating pong i-commit ang ating pong sarili once again to become faithful in the Lord. Let us be profitable in the ministry. Ating pong hilingin sa Panginoon na lalo tayong bigyan ng puso sa salita ng Diyos upang tayo po ay lumago at huwag nawa tayo mapunta po sa mga bagay po ng mundo. Ang ating pong dapat desire ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong maging burden sa ministry. Huwag tayong maging pasakit sa pastol. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na maglalayo sa atin sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang kalooban ng Panginoon ay magamit ka sa kanyang gawain. Si Onesimus, pinulot siya ng Panginoon mula sa kanyang makasalanang buhay. Tumakbo siya sa kanyang amo, nakagawa ng mali. Ngunit nung siya ay naturuan ng isang man of God, in the person of the Apostle Paul, he became profitable to the man of God. He became profitable to the ministry. He became profitable to the Lord. At inayos ng Panginoon ang kanyang buhay. Kung gusto natin ng mapayapang buhay, kung gusto natin ng maayos na buhay, ito po ang ating pong dapat na gawin at sundin. Maging kagamit-gamit sa ministeryo. Huwag kang manatiling baby Christian. At kung matagal ka ng Kristiyano, dapat nakikita na po sa atin yung maturity. It's about time that we grow up in the Word of God to practice what we learn. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, sa mensahe pong amin pong napakinggan. Please bless your messenger, O God. Please bless his ministry. At sa ating Panginoon, sa reminder po coming from your word, we want to be profitable, O God. We want to reach spiritual maturity, O God. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin as we commit that we will be faithful, Panginoon. Unang-una sa pag-aaral ng inyong salita, na huwag kami magsawa, Panginoon, sa pakikinig ng mga preachings, na buklatin ang aming pong mga Biblia at i-practice po ang aming pong mga natutunan.
Tunga Panginoon, kami po ay maging magandang example sa paligid po namin, na lahat po ng mga kasalamuha po namin ay mahahawaan po namin ng magandang bagay. So that we will bring more glory to you, O Father. Ang aming pong desire is to become faithful, to become committed to the work, to your word, to your worker, O God. At maging profitable po kami, Panginoon, so that someday when you come back, kapag nakita namin ang Panginoong Hesus muli, O God, masasabihan po kami ng well done, thou good and faithful servant. May we be found faithful, O God. In this darkened world, Panginoon, nawa po, lalo pong magliwanag ang aming ilaw, Panginoon, ang gagaling po sa inyo. Please, Lord, huwag daw maglahaw agad ang mensahe po na ito, bagkus, Panginoon, gabayan po ito, Panginoon, ang aming pong paglakad bilang pong mga mananampalataya, bilang mga mature na Kristiyano, bilang mga hard-working servants niyo po, Panginoon. We thank you, we honor you, we praise you. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyo po mga upuan. Are we blessed? Amen. Mamaya po, kamayan po natin yung ating pong speaker. At tayo po ay nagpapasalamat po. No? Magandang reminder po yun sa ating lahat, mga kapatid, na kung bakit talagang kailangan natin yung preachings. No? Kailangan natin yung salita ng Diyos. Bakit? Minsan nakakalimot na tayo, mga kapatid. Minsan nasasanay na lang tayo sa mga ginagawa natin, tapos di natin alam na didistract na tayo ng mga iba-ibang bagay ng mundo. Kaya maganda, ma-remind tayo from every now and then that we should be found faithful. We have to be profitable in the ministry. Kaya tanungin natin yung mga sarili po natin, gano'n na ba ako ka-profitable sa akin pong ginagawa pa sa Panginoon? Do I have a ministry in this church? What is my contribution to this church? Yan po ang dapat tanungin po natin sa ating po mga sarili. And this time, tayo po ay, of course, sa nakasanayan na po ng ating pong church, we would love to show our support to the man of God sa ating pong missionary sa Iloilo. Nakita po natin yung magandang ginagawa ng Panginoon sa mission po natin doon po sa lugar ng Iloilo. Kaya this time tayo naman po ang magbibigay, ang maging pagpapala po sa ating pong speaker po ngayong gabi po na ito. Kaya kukuha po tayo ng love gift po. No? So lahat po ng mga may puso po para po sa mensahero po natin ngayong gabi po na ito. If you are blessed by the message this evening, please give cheerfully. Amen? At siguro po, hiningan natin si Brother Cleuel. Naniniwala kasi ako, pag gwapo ang nasa harapan yan, baka mas lalong lumaki po yung love gift. No? O, sige po, sa lahat po ng mga gusto pong magbigay ng support and love sa ating pong messenger ngayong gabi, sa mission po natin sa Iloilo. Okay, tayo na lang po. Awitin natin, anything that costs me nothing. Righteous holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope is pleased, for He wants me to give, Lord, that truly is an offering of highest price, a servant who the Lord can use. I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. To God be all the glory. At sa ilang po nating mga announcement po, no? So bukas po, lahat po ng mga naka-register po, no? So lahat lang po na naka-register po ng mga young people, ang alis po dito ay
6 a.m. Okay? So 6 a.m. So tanungin niyo lang po si Preacher Jonel kung ano po yung mga kailangan pong dalhin. Kung mayroong tatanong po, ano pong meron bukas, ay may youth team building po, no? Kasama po yung mga American delegates po natin. So please pray for them. May activities sila the whole day. Alam ko, magsisimula po sa Monterrey, no? Doon sa church. Tapos hanggang Santa Mesa yata yung aabutin nila. Biro lang po. So I think may mga activities po doon, may mga activities. Opo. So again, tomorrow lahat po na naka-register po na young people ay please come 6 a.m. So kung hindi kayo naka-register, wag po kayo pupunta bukas, ha. So alam na po ni Preacher Jonel kung sino po yung mga kasama po doon. This Friday po ay graduation naman po ng BMO BBS, kaya please pray, no, sa success po ng activity po natin. May mga graduates po tayo, may mga certificate awardees din po tayo dyan, na galing din po sa ating pong church. And this coming Saturday, please support at wag po tayo mawawala po doon, no, yung ating pong Thanksgiving Rally. So yan po yung pinaka-celebration po ng 25th anniversary po ng yung 25th anniversary po ng AIM Foundation. Yan po ay magsisimula ng, alam ko, 9 a.m. Pero please be there earlier, lalo na po sa choir. So mag-a-announce lang po regarding po sa transpo para po sa choir members. But if you can go there, no, on your own, mas maganda po yun para mabigyan natin ng chance yung mas nangangailangan po ng transpo. So 9 a.m. pong start po doon po sa Navotas Convention Center. Sa mga nanonood po sa atin sa online, invited din po tayo dyan. Please, if you have time, punta po tayo. Ang Living Water Baptist Church po ay susuporta po sa Thanksgiving Rally. Amen? So lahat tayo pupunta sa Saturday. Amen? Opo. So again, saan po yan? Navotas Convention Center. Again, ang kabuuan ng Living Water Santa Mesa at ang ating pong mga missions ay susuporta po sa Thanksgiving Rally. Lalo na po ito po ay ini-spearhead ng ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. So again, please come. Hanggang lunch lang po yata yan kung di po ako nagkakamali. So Saturday naman po yan. And then this coming Sunday, please be prepared. Meron po tayong speaker. Nandito po si Brother Steve Macmillan. Tapos meron tayong General Sunday School na i-lead naman po ni Brother Glenn Fulmer. Ayan po. So may mga guests po tayo na American delegates. And then sa hapon po niyan, yun naman po ang ating pong culmination at 4 p.m. sa Marikina Convention Center. So napakaganda ng mga activities. We're blessed so far sa marami pong mga activities natin. Nakatatapos na po ng preachers, pastors, workers, equipping enhancement conference. At sobrang blessing po ng mga messages. No? If you want to check the messages, ipapalabas po yan sa Feasting on the Divine Verses in the coming days. So yan lamang po, dati po mga announcement. I think wala tayong choir practice ngayong gabi po na ito. So tayo na po tayo, let's all stand. Tayo na po tayong lahat. At tawagin po natin si Pastor Jabez para i-close po tayo sa prayer. Let's pray. Lord, we'd like to thank you for tonight's service. Thank you for blessing our hearts with your words and even with our prayer time. And we pray, Father, that you take good care of everyone as we go home, and bless niyo po on the rest of the week as we spend this aming pong celebration sa aming pong AIM Foundation. And again, thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kabayan po natin ang bawat isa. Pasalamatan po natin yung ating pong speaker. And again, see you this coming Saturday.